Magandang umaga mga ka-farmers. For today's video ay magtatanim tayo ng kamoting kahoy. Ito yung itatanim natin mga ka-farmers. Bali simulan na natin ang pagtatanim mga ka-farmers. Ito ang itatanim natin. May mga sibol na yan mga ka-farmers. Bibigyan ko kayo ng tips at tricks sa pagtatanim ng kamoting kahoy. Ito mga ka-farmers, halimbawa katulad nito. Yung itatanim natin kamoting kahoy is may ugat na. Ang tips na ibibigay ko sa inyo, yan, ilagay nyo lang sa isang lalagyan na yung hindi nyo na ginagamit, then lagyan nyo ng konting tubig. After 2 weeks mag-uugat yan, parang ganito. Ayan, pwede natin na itanim yan. Buhay na, kasi buhay na sila. Ayan, ito, tanim na natin. Bali yung ginawa kong pagtatanim mga farmers, pahiga, kasi para hindi masagi-sagi, matutumba kasi yan pag nasagi-sagi. Ayan. Kaya ang ginawa ko, pahiga na lang. Then lalagyan natin ng lupa yan dito. Hindi naman natin kailangan tabunan lahat yung buong katawan niya. Yung parting may ugat lang. Ayan. Sa pagtatanim ng kamoting kahoy mga farmers, 3 to 4 months nagsisimula na maglaman yan. Kaya within 6 months, pwede na tayo makapag-harvest ng kamoting kahoy. Mas marami itatanim natin, mas maganda. Siyempre, mas maraming ani. Hindi naman high maintenance tong kamoting kahoy. Halos parang plant and forget na nga siya eh. Siyempre, kailangan natin lilinisan pag madamo. Next na mga farmers, ito. Dito, ito wala pa masyadong ugat yan. Pero buhay na yan. Ipapahiga na lang natin yan, ganyan. Sa pagtatanim nito mga farmers, pwede naman tayo mag-abono nito eh. Once a month mag-aabono tayo. Para halimbawa naglalaman na yung tanim nating kamoting kahoy, mas lumaki pa yung ano niya, yung pinakalaman. Mas maganda, nasusuplayan din natin siya ng nutrients na kailangan niya. Siya nga pala mga farmers, yung distancing nito siguro kalahating hindi pa lang yung ginawa ko. At saka hindi na rin ako nag-plot or yung nagkama ng pagtataniman nito. Kasi itong pinagtaniman ko, mataas tong parte na to, hindi siya nabababad ng tubig. Kaya may sigurado na tayo pag naglaman to, hindi mabubulok yung laman niya kasi nabababad ng tubig. Ito yung next natin na itatanim. Bali pangatlo na to mga farmers. Ayan. May ugat na rin siya, may konting ugat na rin. Ayan. Bali mga ka-farmers, siya nga pala, sa pagtatanim ng kamoting kahoy, ang kagandahan sa pagtatanim nito, all year round to. Pwede siya pang all year round, buong taon tinatanim. Hindi naman kasi maselan to, hindi katulad ng ibang halaman. Pag syempre, pag tag-init, pag yung tag-araw natin siya itatanim, dapat madidiligan natin siya. Kasi yung lupa pag tag-init natigas yun. Pagka nangyaring hindi natin dinidiligan yan, pagka halimbawa tag-init, baka hindi makalaki yung laman niya kasi titigas yung lupa. Dapat nadidiligan. Kasi yung pagdidilig ng halaman pagka tag-init, nakakatulong yung para maging buhaghag yung lupa tsaka para lumabo. Pag tag-ulan naman, wala na tayong poproblemahin. Kailangan lang within 6 months dapat ma-harvest na natin yon. Kasi halimbawa tag-ulan natin tinanim tapos 6 months na, yung laman nun pwedeng mabulok sa pag nasosobra na sa ulan. Kaya anuhin natin, alalayan natin ng obserbasyon. Bali ito na yung mga naitanim natin mga farmers. Isa, dalawa, tatlo, may dalawa pa tayong itatanim dito. Yan mga farmers, dito natin isisingit. Kalahating di pa rin yung sukat ng taniman yan. Ito muna itatanim natin. May ugat na rin, no? Tsaka may sibol na.
Ganito yung lagi kong ginagawa sa pagtatanim niyan. Pinasisibol ko muna. Pinag-uugat ko pala muna. Then after 2 weeks, tsaka ako itatanim. Mabilis din naman buhayin yung kamuting kahoy. May kanya-kanya lang tayo ng paraan sa pagtatanim. Ito kasi yung pamamaraan ko, yung tricks or tips ko sa pagtatanim niyan. Pag-uugatin ko muna sa isang lagayan na hindi na ginagamit, lalagyan ko ng konting tubig. Then yung hindi mabababad yung katawan niya, bahagya lang dun sa pinaka cuttings ng balinghoy ang mabababad sa tubig. Yun. Mga 1 week lang yun, may ugat na yun, or 2 weeks. Then may sibol na din. Eto, katulad nito. Tsaka ako siya itatransplant. Mabilis. May sibol na agad siya. Hindi na magdadayback yan kasi tuloy-tuloy na yan. Lalo't may ugat na. Mabilis na kakalat yung ugat yan. Last one mga ka-farmers. Tatanim na din natin to. Last one mga ka-farmers. Tanim na natin yan. No? May mga sibol na talaga. Ganyan yung gusto kong itinatanim. Pinasisibol ko muna. Madali lang naman buhay niya. Yan. 6 months lang yan mga farmers. Pwede na tayo makapag-harvest. Ito. Ayun. Tsaka ayun. Hanggang padulo. Bali 5 yun na itanim natin ngayon. May mga nauna na akong naitanim yan. Ito, pinahabol ko na lang. Kasi gusto ko mas maraming tanim na kamuting kahoy. Siyempre, maghihintay na rin tayo ng 6 months. Mas maganda, mas marami na yung maaani natin. Kasi napapanahon din talaga yung pagtatanim nito. Yun. So yun lang muna siguro mga farmers. Sana ay nagustuhan nyo tong video and thanks for watching.